Welcome sa sipnayan.com, at narito na naman tayo para mag-aaral ng mathematics, Yung pag-aaralan natin ngayon ay kung paano ba mag-reduce ng fractions into lowest terms, Alam natin na yung skill na ito ay napaka-importante dahil kunwari nagte-test tayo, usually ay nire-require sa atin ng mga teachers ay i-reduce yung ating mga sagot, Pag fractions, nire-reduce natin siya to lowest terms, So let's have several examples. Example 1. Six over 9. Okay? So, may mga fractions na madaling makita, paano ba natin siya i-reduce. Ang gagawin lang natin is maghanap tayo ng number na pwede nating i-divide yung numerator niya at saka denominator by that number na pareho. So dito, ang pwede nating i-divide sa 6 ay 3 at saka 9, 3 din, So, pwede nating i-divide by 3 yung both the numerator and the denominator. So, 6 divided by 3 is 2 and 9 divided by 3 is 3, So, madali lang siya, Number 2, 25 over 40. So, ito madali din siya kasi medyo halata siya na parehong divisible by 5. So, pag ang number ay nag-end sa 0 or 5, siya ay divisible by 5. So, again, divided by 5 and then divided by 5. So, magiging 5 over 8, So, siguro nagtataka kayo bakit paano naging equal itong dalawang fractions na ito, So, pag nagdi-divide ka actually sa 5, tas over 5, ang number na to ay 1. Okay? So, pag dinivide mo siya sa 5 over 5, hindi mo actually binabago yung value ng fraction, ganun pa rin siya. So, binabago mo lang yung kanyang representation. Huwag siguro magkakaroon tayo ng separate na post regarding that, yun sa konsepto. Number 3 is medyo malaki-laki ng konti. 54. Okay. Sorry. Gawin na lang natin. So this is 54 divided by or over 78. So the fraction is 54 over 78. So dito medyo malaki siya. So hindi siya kasing dali nung dalawa kanina. Tapos medyo hindi siya obvious. So dito na yung papasok yung skill ninyo kung ano ba yung natutunan nyo sa divisibility rules. So dito, yung 5 tsaka 4 pag inad natin 9. So 7 tsaka 8 pag inad natin 15. So sabi sa divisibility rules, pag ang sum ng integers, nung digits ng isang number ay divisible by 9, yung by 3, sorry. Well, it's sa 9 naman totoo, Pag divisible siya by 3 ay ang number na yun ay also divisible by 3. So 5 plus 4 is 9 and 9 is divisible by 3, and then 7 plus 8 is 15 and 15 is divisible by 3. So ibig sabihin itong numbers na ito ay pareho silang divisible by 3. Okay? Gagawa natin ng video yan, yung divisibility. So 54 divided by 3 is ilan nga ba? 18 ba? Okay, so 18. 18, 36, 54. Tama, 18. And then 78 divided by 3. Ilan? Ang 75 divided by 3 is 25, di ba? So may tatlo pa, so magiging 26. Okay. So yung 18 at saka 26 pwede pa. Kasi pareho silang even number. So minsan, ito yung pag malalaking numbers, usually hindi mo talaga siya makuha sa unang division pa lang. So minsan ang result niya ay pwede mo pa siyang i-divide o hindi pa siya nasa naka-lowest term, so kailangan mo pa siyang i-divide.
So dito, obviously, divisible pareho by 2. So magiging 9 over 13. Okay? So, ang 9 at saka 13, mukhang wala na, no? Kasi yung 13 is a prime number. So, wala nang common factor sa kanilang dalawa. Okay? Let's have another example. Medyo madali ng konti. What is 48 over 60? Kunwari. Okay, so ano kaya ito? So, pwede nating i-divide by, again, kung mabilis kayo, alam nyo na siguro sagot dito. But, yun nga, pag hindi masyadong obvious, pwede mong i-divide sa 2. Yun ang pinakamadali kasi parehong even. So, magiging 24 siya. 24 over 30. So, pwede pa, divide ulit by 2. So, magiging 24 over 30 divided by 2, magiging 12 over 15. Pwede pa? O, pwede pa kasi divisible by 3 to pareho. So, magiging 12 over 15 divided by 3. Divided by 3. So, magiging 4 over 5. Tama ba? Okay, so from here pala, yung sinasabi ko kanina kung mabilis kayo, kuha nyo na kaagad kasi pareho itong divisible by 12. So, hindi mo na kailangan magpahaba pa kung nakita mo kaagad yung malaking factor. So, divisible by 12, this is divided by 12 is 4. And then divided by 12 is 5. So, from here, kung makikita nyo na kaagad yung common factor na malaki, yung pinakamalaking factor, pwedeng makuha nyo na kaagad yung tamang sagot, yung pinaka-lowest terms. Okay? So, I hope meron kayo natutunan ngayong araw na to. See you in the next video.